Hindi pa nakakadalawang linggo ang kasalukuyang buwan ng Oktubre pero tatlong malalakas na pagyanig na ang tumama sa Luzon, Visayas at Mindanao. Napansin niyo ba? Parang hindi na natatapos ang paggalaw ng lupa. Halos kada linggo, may balitang bagong lindol sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sunod-sunod pa ulit-ulit. Marami ang natatakot, marami ang nagtatanong, bakit parang hindi na nauubos ang lindol sa bansa natin? At higit sa lahat, may dapat ba tayong ikabahala? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang totoong dahilan kung bakit madalas ang lindol sa Pilipinas. Hindi ito haka-haka, hindi takot, kundi kaalaman. Para alam natin kung paano maghanda at bakit ito mahalagang maintindihan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang ating munting video, kaibigan. Huwag na ring kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. October 10, 2025, sa offshore Davao Oriental, malapit sa Manay, Mindanao, naganap ang 7.4 at 6.8 doublet quake. May mga nawala na ilang tao, structural damage sa mga gusali, landslides, mga paaralan at ospital na may bitak sa kasalukuyang buwan. Oktubre, Cebu, Bogo at paligid nito, Central Visayas, 6.9 magnitude. Ang naramdaman, mahigit 69 na confirmed na sumakabilang buhay. Maraming gusali, bahay at simbahan ang nanasira. Power outage at komunikasyon na naapektuhan. Sa nakalipas na buwan, ang lindol sa Cebu na nangyari bandang huli ng Setyembre 30, maraming epekto nito ang naramdaman sa unang bahagi ng buwan. Ayon sa earthquake track nitong buwan, may mga lindol na magnitude 4.5 plus sa ilang bahagi ng Pilipinas. Sa loob ng 30 araw, may higit 20 lindol, magnitude 1.5 sa Pilipinas. Base sa earthquake track data, marami sa mga ito ay hindi gaanong destructive, kaya hindi lahat ay nakapag-report ng malaking pinsala. Pero magkano na nga kaya ang pinsala? Dito medyo mahirap makakuha ng eksaktong numero. Maliban sa mga malalaking lindol, sa lindol sa Davao Oriental, ang mga ulat ay nagsasabing may structural damage sa ospital, paaralan, mga gusali, at may evacuations. Ang lindol naman sa Cebu, maraming bahay at gusali ang bumagsak o nasira at may mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Walang malinaw na ulat pa sa national level na nagsabing pinsala. Ngunit sa estimate damage, sinasabing umaabot na ito sa halagang bilyon. Ngunit ang tanong, bakit nga ba sunod-sunod ang lindol sa Pilipinas? Una sa lahat, kailangan nating tanggapin ang simpleng katotohanan. Ang Pilipinas ay nakapwesto sa isa sa pinakaaktibong earthquake zones sa buong mundo. Tinatawag ito ng mga eksperto na Pacific Ring of Fire. Isang malaking hugis singsing na dumadaan sa paligid ng karagatang Pasipiko kung saan nagbabanggaan ang mga tectonic plates ng mundo. Dito sa ating bansa, mayroon tayong tinatawag na Philippine Fault System. Isang napakahabang bitak sa lupa na halos dumadaan sa gitna ng buong arkipelago. Mula sa Luzon, Visayas hanggang Mindanao ay konektado ito. Kaya kung may gumalaw sa isang bahagi ng fault na yan, kadalasan naapektuhan din ang ibang parte. Hindi dahil may sumpa o kakaibang pangyayari, kundi dahil sa siyensya ng paggalaw ng lupa. Maraming hindi nakakaalam, pero sa ilalim ng ating mga tinatapakan, may tahimik na labanan na nagaganap araw-araw. Ang mga tinatawag na tectonic plates ay parang malalaking piraso ng puzzle na unti-unting gumagalaw kapag nagkabanggaan o nagkiskisa ng mga ito. Doon nagmumula ang lindol. Dito sa Pilipinas, tatlong major plates ang nagtatagpo. Ang Philippine Sea Plate, Eurasian Plate, at Pacific Plate. Sa madaling sabi, parang nasa gitna tayo ng tatlong dambuhalang bato na laging nagtutulakan. Kaya hindi nakapagtatak kung bakit madalas tayong nakakaramdam ng lindol. Kung minsan mahina lang, parang may dumaan lang na truck. Pero may mga pagkakataon na napakalakas, sapat para magpatumba ng mga gusali at magdulot ng takot. Ngunit ang tanong ngayon, bakit nga ba parang sunod-sunod ang mga lindol nitong mga nakaraang buwan? Ang sagot, hindi lahat ng lindol ay konektado sa isa't isa. Kapag may malakas na lindol, natural na magkaroon ng mga aftershocks
nakasunod ng isang malaking lindol. Ibig sabihin, tanda na nag-a-adjust pa ang lupa sa bagong posisyon nito. Pero may mga pagkakataon ding sabay-sabay gumagalaw ang iba't ibang fault lines. Kapag nagkataon, parang domino effect, kaya nagmumukhang tuloy-tuloy ang lindol sa iba't ibang rehiyon. Maraming nagsasabi na baka ito na ang katapusan. Hindi ito hudyat ng katapusan, kundi paalala na buhay ang mundo, na patuloy itong kumikilos at kailangan nating matutong sumabay at hindi matakot. Ngunit ano paman, ano ang dapat nating gawin? Anong plano ang gagawin? Ang tunay na kalaban ng tao ay hindi ang lindol, kundi ang kakulangan sa paghahanda. Ayon sa PVOLCS, bawat taon, daan-daang lindol ang nararamdaman sa bansa, pero karamihan ay mahina at hindi nakakasira. Nagiging dahilan ito para isawalang bahala na lang ito ng mga tao. Kaya imbes na matakot, mas mainam na maging handa tayo. Palaging maghanda ng mga personal na kagamitan kagaya ng go bag. Laman nito ang tubig, flashlight, first aid at pagkain. Alamin kung saan ang pinakamalapit na evacuation area. Laging tandaan ang drop, cover and hold kapag naramdaman ang pagyanig. At higit sa lahat, huwag maniwala agad sa mga fake news o chain messages. Makinig sa PVOLCS, NDRRMC at mga opisyal na source. Ang kaalaman ay sandata. Kapag alam mo ang dapat gawin, mas kaunti ang takot at malayo sa kapahamakan. Hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo. Marami ng trahedya ang dumaan sa atin mula sa Baguio earthquake noong 1990 hanggang sa Surigao at Davao del Sur earthquakes. Sa mga nagdaang taon, ngunit sa bawat gumuguho, may mga Pilipinong bumangon. May mga magulang na iniligtas ang anak sa gitna ng guho. May mga kapitbahay na nagtulungan kahit sariling bahay nila ay sira na. Ito ang diwa ng Pilipino matatag, mapagmalasakit at handang tumulong. Hindi man natin mapigilan ang paggalaw ng lupa, pero kaya nating patatagin ang isa't isa. Ngayon alam na natin, ang sunod-sunod na lindol sa Pilipinas ay hindi sumpa, hindi parusa, kundi bahagi ng likas na kalagayan ng ating lupain. Ang mahalaga, handa tayo, may disiplina at may malasakit sa kapwa. Sa huli, hindi ang lindol ang magpapabagsak sa atin, kundi ang pagkawala ng pag-asa. Kaya anuman ang pagsubok na darating, palagi tayong humingi na gabay sa Panginoon. Kayo ano ang masasabi nyo sa sunod-sunod na nangyayaring lindol sa ating bansa? Share mo naman ang opinion mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.